Magandang araw, Bansang Pilipinas. Kumusta na po kayo ngayon? Sana'y patuloy pa rin kayo nanonood, nakikinig dito po sa ating program sa pagtalakay natin ng mga isyong napapanahon. Ano ba yung mga isyu ngayon? Sabi nga nila tuloy-tuloy ang pagdinig sa Senado ng tungkol sa Pogo, ng tungkol sa mga kung ano-anong issue. Basta marami na, no? Nakakalito na nga. Hindi ko na din masubaybayan minsan sa dami. So, alam niyo, pinapurihan nitong si Senador Bong Revilla, yung hakbang naman itong si Pangulong Bongbong Marcos na taasan ang sweldo na at benepisyo ng mga civilian government employee sa bisa naman na Executive Order number 64. Maganda ito mga kababayan natin dahil sa baka naman isipin ninyo, wala na tayong ginawa dito kundi bumatikos ng bumatikos. Hindi naman tayo bumabatikos, atin lamang tinitingnan hindi isa-isa, yung mga sinasabi din ng ating mga namiminuno sa ating bansa. Kapag naman may sinabi silang maganda, tinatalakay din naman natin. At kapag may pangit naman silang sinabi, medyo kinukurot naman natin sila kasi baka mamaya nagkakamali sila ng mga sinasabi si Senador Bong Revilla. Uy, tinupad niya yung pangako niya nung SONA. O diba, nung SONA. Sa mga kawani ng gobyerno daw na itataas ang kanilang mga sahod at magbibigay ng dagdag na benepisyo. Natutuwa tayo dito dahil alam natin na makikinabang itaong bayan. Makikinabang ay ang ating mga manggagawa sa gobyerno. Na alam naman natin na kailangan ng ating mga kawani ng gobyerno nataasan ang kanilang mga sahod. At yun, natutuwa tayo dahil ito ay natupad. At bukod sa sahod, alam nyo pa, magbibigay daw ng dagdag na benepisyo. Atin yung danas at sakripisyo na masisipag na mga empleyado. Ang sinasabi natin dito, masisipag kasi alam naman natin na may mga empleyado na tatamad-tamad. May mga empleyado talaga na iniintay lang lagi nakatingin sa orasan. Uy, alas 5 na. Uy, alas 12 na. Di ba? Mga ganyan. Uy, teka, magme-makeup ako. Uy, makikipag-marites pa. May mga ganyan no? Kaya ating pinupunto dito, yung masisipag. Dapat may evaluation ito para doon sa mga department heads nila. Kung sino talaga ay makakatanggap lang ng o patataasin yung kanilang mga sahod. Kaya talagang sinasabi dito na trinabaho daw talaga ito at ipinagkaloob agad ng agaran, sabi ni Revilla. Maganda, no? Kasi base dun sa Executive Order number 64, ipatutupad ang pagbabago sa sweldo ng lahat ng civilian government personnel sa executive, legislative, at judicial branches, gayon din sa mga constitutional commission, constitutional offices, mga government-owned or controlled corporation o GOCCs na hindi sakop ng Republic Act number 10149 o GOCC o Governance Act of 2011 at Executive Order 15 Series of 2021. At lahat ng mga local government employee, gaya naman yung mga appointment status nila, gaya ng mga regular, contractual o casual appointive o elective at full-time o part-time basis. Kasama O ayan, sa ating mga empleyado, magandang balita ito para sa kanila kasi alam niyo naman ang ninanais din. Kaya nga 'di ba minsan nagkakagulo sa isang government offices, may mga union dyan kasi ipinaglalaban nila yung karapatan ng pagtaas ng sweldo naman ng ating mga manggagawa. Kasi mayroon dyan na mayroong mga ahensya ng pamahalaan din na talaga namang ilang taon na hindi tumataas ang kanilang mga sweldo. May mga agents din diyan na napakatagal ng panahon nilang contractual sabihin na nating COS, contractual of service nila, ilang taon na, may 28 years na, may 30 years, pero hindi pa rin sila ma-regular, hindi pa rin mataas ang kanilang mga sweldo. Kasi yung iba naman, samot-sari ding mga problema dun sa kanilang mga ahensya. Kaya sana ito yung pagtuunan ng pansin. Mahirap ang magtrabaho din sa gobyerno, di ba? Makakatanggap din ang mga ito ng taunang medical allowance na nagkakahalaga naman ng 7,000 na magsisimula sa fiscal year 2025 bilang Health Maintenance Organization o HMO type benefit. Napakaganda nito, no?
Kasi sa dami ng mga nagkakasakit, alam mo dito sa Muntinlupa, mayroon silang tinatawag na care card. Na ito yung magandang ano nito ni Mayor nalimutan ko kung sinong mayor. Biason. Ayan, ni Mayor Biason sa Muntinlupa eh. Kasi yung mga estudyante, alam nyo ba, mayroon silang ibinibigay na, ang balita natin may 5,000 na allowance ang grade 11 ba o grade 12. Tapos may libre silang sapatos, uniform, mga bag, mga notebook, lahat. At wala na halos gagastusin yung magulang. Then yung care card, yun ay parang parang pag mayroon ka nito, scholar ka, yung anak mo. Then pwede mo din itong gamitin kapag ka magpapa-check up ka or sa mga ayuda naman ng Muntinlupa, ganun. Ewan ko lang dun sa iba kasi sa Muntinlupa ko ito nabalitaan eh. So maganda ito, no, kung ganito din ang ginagawa ng mga local executive natin. Pero mas okay ito dahil national na yung nagpupursige na maitaas at mabigyan ng medical allowance ang ating mga kawani ng ating gobyerno. Kasi marami tayong mga kawani ng gobyerno na nagpapaaral din ng mga anak na maraming anak, na nangungupahan ng mga bahay na halos hindi naman kasya yung kanilang sinusweldo. Isa pa dapat isinama nila diyan yung pagpapagawa ng bahay o na isang condominium na nandun lahat ang mga government employees. 'Di ba? Kumbaga pabahay na din para sa mga government employees. Mas kung national kasi ang magpapatupad nito, mas maraming makikinabang. Kasi minsan sa mga local executive, no, kapag ganyan may mga proyekto na mga pabahay, ang nakikinabang diyan yung mga kamag-anak lang. Pero yung talagang sabihin natin ng mga kawani, karamihan sa kanila hindi rin nakikinabang diyan. Kaya kung national ang magpupursige na magkaroon ng mga ganitong pabahay program para sa mga empleyado, kung mayroon man, ay paigtingin pa nila para naman mas magkaroon ng benepisyo ang ating mga kawani ng gobyerno na magkaroon ng mga benefits mula naman sa national government. Maganda pagka ganito yung ating napapakinggan, no, at ginagawa ng ating mga namiminuno. At yun nga, natutuwa tayo pagka ang nababalita natin ay talaga namang eto na. Hindi yung press release lang. Kasi minsan 'di ba may mga press release na mga ipinapatupad, hindi pala pinatutupad. Mga press release lang, plano pa lang, pero ang sinasabi nila natupad na. 'Di ba? Maraming mga ganyan eh. Kung totoo man sana, ang ating naman mga kawani ng ating pamahalaan ay mas magsipag. Gampanan nila yung mga tungkuling iniatang sa kanila. Hindi yung may mga transaksyon sa kanilang ahensya, pag-iintay nila ng napakatagal. Unahin nyo muna yung mga mamamayan kasi ang taong bayan na nagpapasweldo sa inyo pa rin ang mga attitude nyo, dapat talaga nagbabago na kayo. Kasi yung ibinigay sa inyong taas ng sweldo na may retro pa kayo, na kung totoo na ito yung naibigay na, pasalamatan natin ang kasalukuyang administrasyon, di ba? Ngayon, kung yun na may press release lang, nakakahiya ang administrasyon. Sabi nga daw ni Senador Chis Escudero, magsuportahan na lang daw. Uy, kung hindi ko pa alam, dali ko naman ikakampi dito sa kabila di ba? Kakampi ka ikaw ay talagang tuta ng mga Marcos. Mula pa sa iyong tatay. Diba? Mula pa sa iyong angkan ay kay Marcos na. Alam ka namang hindi mo ipagtanggol ang mga Marcos, may utang na loob sa kanila. Tapos ngayon kung mabira mo itong si Vice President Sara Duterte, para bang hindi mo siya kilala, ikaw nga walang nagawa nung kunin sa'yo yung kupita, di ba? Tapos inuman, ibinalik sa'yo. Anong feel mo? Anong feeling? Anong sabi sa'yo ni Hart? Anong sabi sa'yo ni Hart Evangelista nang mangyari yun? Di ba? Ay nako, napakaraming nangyayari talaga sa ating bansa, mga kababayan natin. Hindi natin alam kung ano ba yung kanilang mga strategy para sa sinasabi nilang mga destabilisasyon.
Chis Escudero nung pagka nasa Quezon ako at na-attend ako ng mga press ko niyan. Walang patid talaga ang bibig niya. Wala. Kung anong sabihin niya, dire-diretso yan. Yun nga lang, hindi mo alam, may katuturan ba yung kanyang mga sinasabi. Mo dito ay walang nagagawa ang Vice President. Isa-isahin mo ang nagawa ng ating Vice President. Sa susunod nagawa ni Vice President mula nang siya'y umupo. Ano-ano ba yung mga inalis sa kanya nang siya'y umupo? Sayang, di ba? Nung kasing panahon ng silang dalawa ang magkatandem ni PBBM at saka si Inday Sara, natutuwa ako sa kanilang tandem, sa kanilang partner. Kumbaga sabi ni nakakakilig. Kumbaga sa artista nakakakilig pa nga. Kasi magkasundo sila. Nagkakasundo sila sa isang layunin para sa bayan na ang makikinabang ay taong bayan. Pero, nang umariba yung unang ginang, ay nako, ito na ang nangyari, no? Parang hindi ko alam kung nagselos ba o na-insecure. Parang naman kayo maganda, di ba? Na-insecure sila, hindi natin alam. Kaya sana naman din, ating din kay BP Sara, ating siguro maipapahati din, although hindi naman niya tayo kilala, minsan sumunod din sa kanyang ama. Kasi sabi nga ay ang magulang naman wala yung ginagawa na hindi mabuti para sa kanilang anak. So nagkataon lang, naging matigas ang ulo nito si BP Sara nung panahon ng eleksyon na bigla siyang kumampi dito kay PBBM na hindi natin alam kung pasusot ba doon sa kanyang ama or talagang mayroon lang siyang o may nakita siya kay PBBM na magkatugma sila sa kanilang naisin para sa Pilipinas, pero hindi naman nagkasundo sa ilang mga bagay dahil din sa mga nakapaligid sa kanila. At sa mga nakikialam at sa nakikialam sa Malacanang. Kasi isa lang daw naman yung nakikialam sa Malacanang. At ang balita pa natin, kapag mayroong ipupwesto at alam na galing sa kabilang kampo, na alam naman nilang may kapasidad para doon sa tungkulin yun, talaga daw pagdating doon sa babae, cut agad. No, kahit ang kay PBBM ay okay yan. Pagdating sa babae, hindi okay yan kasi sa kabilang kampo yan. Kaya kayo nagtatalo lagi ni Senador Amy Marcos, di ba? Kanino ba kampi si Senador Amy Marcos sa panahong ito? Sige nga, kanino siya kampi? Kasi nakikita niya kung sino ang dapat kampihan. Hindi siya nagtotolerate. Kahit kapatid niya, ayaw niyang itolerate ito. O itong si Congressman Sandro Marcos, nagsalita na din. Pero sa ibang issue, sa ibang na natin yung pagtalakay. Okay mga kaibigan, wala na kasi tayong oras. No? Dahil pa natin gustong talakayin. Kaya lang, iisa-isahin natin kasi baka din malito ang ating mga kabayan sa ating mga tinatalakay kung ano talaga yung pinupunto natin. So marami po salamat. Ako pa rin po si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.